Malapit na ang Valentine's Day kaya ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng masarap at stable na icing na pwedeng-pwede natin gamitin sa ating mga cakes. Kaya wag na nating patatagalin to, tara umpisahan na po natin. Dito sa ating bowl, ilagay lang natin yung ating powder sugar. Ayan, isang full cup yung nilagay ko dito guys. Then dapat yung ating powder sugar ay nakasala po siya or sifted na po yung ating powder sugar. Then next nating ilagay yung ating all-purpose cream. Ayan, then meron din po tayo nitong Alaska brand guys. Pwede nyo rin pong gamitin nyo. Basta yung all-purpose cream guys, wag po yung whipping cream. Then i-mix lang natin ito yung mixture natin hanggang sa ma-dissolve na yung ating powder sugar or wala na po tayong nakikitang lumps dito sa ating mixing bowl. Ito pala yung ginamit kong brand ng powder sugar guys, pero kahit anong brand pwede naman. Then ayan guys, kapag may nakikita pa kayong mga buo-buong mga powder sugar, ayan pwede kayong gumamit ng spoon para alisin yung mga hindi pa na-dissolve na mga powder sugar. Kapag smooth na yung ating mixture and wala na tayong nakikitang mga buo-buong powder sugar, pwede na ito guys, tatakpan na natin siya ngayon ng cling wrap. Then ilagay lang natin siya sa ref or sa fridge ng overnight. Sa akin po, bali 12 hours ko siyang nilagay sa fridge guys. Papakita ko sa inyo mamaya yung consistency na hinahanap natin. Then ito naman yung butter na ginamit ko dito guys. Ito yung mga brand na pwede natin gamitin. Ayan, dapat isang compound butter at saka isang real butter. Kasi yung compound butter guys, yun yung stable dun sa ating icing. So kailangan combination siya ng compound butter at saka real butter. Ayan, then yung real butter naman guys, yun naman yung magbibigay ng masarap na lasa dito sa ating icing. Ang ginamit ko pala dito yung itong Marquis at saka yung Magnolia na unsalted. Then dapat yung consistency ng ating butter, ayan, dapat ganito siya guys. Malambot siya pero hindi po siya melted. Kapag yung Marquis brand naman yung gagamitin nyo guys, ilabas nyo muna sa chiller or sa fridge ng mga 3 hours bago nyo siya gamitin kasi matigas itong klaseng butter na ito guys. Then ito naman yung ating real butter, yung ating golden crown yung ginamit ko dito guys. Chilled ito guys, kakalabas ko lang ito sa chiller, then kinat ko lang siya into cubes, then nilagay ko na siya dito sa ating mixing bowl. I-beat lang natin ito ngayon or i-mix lang natin siya guys ng mga 2 minutes hanggang sa mag-creamy lang yung ating butter. Kapag creamy na yung ating butter, i-scrape lang muna natin yung side ng ating mixing bowl. Papalitan lang natin ngayon yung ating paddle attachment ng whisk. Then continue lang natin yung pag-mix natin ng another 3 minutes hanggang sa light and fluffy lang siya or hanggang mag-pale na yung color ng ating butter. Mahalaga itong stage na to, kailangang mabit natin ng maayos yung ating butter para maganda yung volume niya kapag nilagay na natin yung ating last ingredients mamaya. Huwag din po natin kalimutan i-scrape lagi yung side ng ating mixing bowl hanggang sa ilalim guys kasi minsan hindi nahahalo or hindi naaabot ng ating bitter yung mixture natin, kaya kailangan lagi natin i-scrape siya. Pwede naman po tayong gumamit dito ng hand mixer, basta tandaan lang natin yung mga dapat na gawin natin or yung mga procedure guys. Dapat ma-achieve natin yung ganitong color ng butter guys. Ayan, nakikita nyo mahalos puti na siya. 3 minutes ko lang itong binit guys ng high speed. Pero kapag gagamit kayo ng hand mixer, ayan, medyo matagal. Siguro mga 8 to 10 minutes nyo siyang ibit. Ayan, papakita ko lang ulit yung consistency at kulay ng ating butter. Kaya lang ganito yung gawin natin guys para hindi po tayo pumalpak sa paggawa nitong icing na ito. Ito na yung ating all-purpose cream mixture guys. Ayan, naka-chill na ito overnight. Ayan, dapat ganito yung magiging consistency niya guys. Ito yung sinasabi ko, yung hinahanap natin. Dapat hindi na siya runny kahit i-swirl natin yung mixing bowl. Hindi na siya nahuhulog. Then, para siyang custard guys na niref din natin overnight. Dapat ganito yung magiging consistency niya bago natin siya ilagay dito sa ating butter mixture. Continue lang natin yung pag-mix natin or yung pag-beat natin ng another 4 to 5 minutes hanggang sa well combine lang yung ating mga ingredients. Ayan, remind ko lang kayo guys, may tendency na magka-curdle yung inyong butter kagaya nitong screen. Papakita ko lang sa inyo guys. Ganito yung itsura guys kapag magka-curdle yung ating butter kasi nga may fats siya, then nilagyan natin siya ng malamig. Parang magtutubig talaga siya guys. Huwag po kayo magpanic guys kapag ganun po yung nangyari sa inyo kasi yung iba nalulungkot na sila kasi pumalpak na yung kanilang buttercream. Huwag po kayo mag-alala guys kasi normal lang po yung nangyayari po talaga yon. Basta tuloy nyo lang yung pag-mix nyo at mabubuo din po yung inyong buttercream. Nangyayari din po sa akin yun guys. Depende po ata sa brand ng butter or sa temperature ng butter na gagamitin natin.
Ready na yung ating buttercream icing guys. Ayan, napaka-stable niya at napakasarap nito guys. Hindi po siya matamis, napaka-creamy niya. Kalasa niya po yung Swiss meringue buttercream. Kaya lang hindi po tayo gumamit dito ng egg whites. Kahit inaalog ko yung ating spatula guys, hindi nahuhulog yung ating icing. Ganun po siya ka-stable. Dito guys, itong pinaka-base natin na icing, pwede nyo siyang lagyan ng iba't ibang flavor guys. Pwedeng strawberry, chocolate, nasa inyo yun guys. Then ito ilalagay na natin siya ngayon dito sa ating mixing bowl. Ayan, gumamit tayo dito ng 4 na mixing bowl kasi magkulay tayo ng mga iba't ibang color ng ating mga flowers na ipapipe. Napaka-safe din ito guys kapag gagamitin nyo sa inyong cake. Halimbawa kapag gagawa kayo ng mga layers na cake, ayan, pwede nyo rin gamitin itong icing na to. Then ito naman yung ating mga colors na gagamitin ngayon guys. Ayan, gel yung ginamit ko dito. And then ito yung mga shade natin. Meron tayong light pink, baby pink, at saka yung medyo dark na pink. Pinaghalo ko lang yung light pink at saka konting red. Then ito yung ating red velvet cake guys. Yung ginawa ko pa ito nakaraan. Nilagay ko lang sa chiller. Meron din po tayo ditong cake crumbs and strawberry at saka mango flavor yung ginawa natin dito guys. Nilagay ko lang siya dito sa maliliit na heart shape na baking pan. Marami dito sa Shopee guys. Pwede kayong mag-order doon or sa mga baking store meron din po. Ayan, nilagyan ko lang ng manipis na icing yung ibabaw ng ating cake. Then meron tayong towel dito guys na medyo basa siya para pang punas dito sa ating piping tip para malinis yung pag-pipe natin. Gumamit pala ako unang-una ng Russian tip dito sa pinaka-gitna ng ating flower. Depende naman sa inyo guys kung paano kayo mag-pipe. Ayan, medyo matagal na akong hindi nakapag-pipe ng mga flowers kaya hindi ko na masyadong kabisado. Ayan, kailangan ko pa ng practice. Pinapakita ko lang sa inyo guys na super stable or pwede nating ipang pipe ng flowers itong icing natin. Kapag gagawa kayo ng cake guys na ganito yung icing na gagamitin nyo, syempre kapag tapos nating ilagay yung ating or pagkatapos nating gawin yung ating cake, nag-pipe na tayo ng flowers, ayan, gumawa na tayo ng layers, pwede natin i-chill muna natin yung ating cake bago natin siya i-deliver or itatranspo kasi para mag-set yung ating buttercream kahit gaano ka-stable yan guys kasi butter pa rin yan kapag sobrang init sa inyong area talagang matutunaw talaga siya or mag-melt talaga yung ating butter. Gumamit lang din ako dito ng Russian tea para i-pipe yung flowers dito sa ating maliliit na pan. Pwede din kayo guys gumawa ng maraming flowers. Ayan, then stock nyo lang siya sa chiller or sa fridge. Ilagay nyo lang siya sa airtight container. Then para medyo pag matigas na siya guys, mas madali natin siyang hawakan. Then ilagay natin siya sa ating mga cakes. Ayan, ganyan din minsan ang ginagawa ko guys. Halimbawa kapag marami akong orders, ayan, nagpa-pipe ako or gumagawa ako mo ng mga flowers na para ilagay dun sa aking mga cakes. Tips ko lang din pala guys kapag nagpa-pipe kayo ng flowers, ayan, gumamit po kayo ng gloves para hindi po agad mag-melt yung inyong icing kasi mainit po yung ating palad guys kaya may tendency na mag-melt yung ating icing kahit stable pa siya. Ayan, ito na yung ating mga flowers. Ayan, pwede na nating ilagay ito sa ating cakes. Na-chill ko na pala ito guys ng 30 minutes kaya nakikita nyo medyo matigas yung ating flower. Ayan, pwede natin siyang hawakan. Ayan. Ayan yung sinasabi ko guys na pwede tayong gumawa ng marami nito. Then i-stack lang natin siya sa chiller or sa fridge para madali natin siyang ilagay sa cake. Hindi tayo kakabahan na baka masira yung ating mga flowers kapag hinawakan natin siya. Nag-add lang ako ng message dito sa ating cake guys kahit hindi ako sanay magsulat sa ating cake. Fondant kasi lagi yung ginagamit ko guys kapag naglalagay ko ng mga names sa mga cakes kaya hindi talaga ako sanay mag-pipe ng letters. And ito pa yung ating bulinggit, yung ating makulit na baby. Siya yung nagsira sa ating isang cake dito guys. Kinamay niya yung icing kaya ayan, medyo nasira. Then ito guys, lalagyan na natin siya ngayon ng ating cover. Then pwede na kayo maglagay dito ng mga name tag nyo, ng mga logo nyo guys. Then mag-add kayo ng ribbon. Ayan, may idea na kayo guys kapag gagawa kayo ng regalo or pang gift ngayong Valentine's Day sa inyong mga lola, mami, or ate. Ayan, pwede nyo itong gayahin guys. Napakasimple lang naman ng ating icing. Itong mga recipe ng ating cakes na sa YouTube channel na rin natin ito. Ayan, hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.